Hi guys! Welcome to Luis. Walang palya, di ba? Walang palya. Hindi pa ako nagsisimula sa aking show, tumatawa ng aking bisita. Hi guys! Welcome to Luis Listens. At syempre, napaka-espesyal ng interview natin ngayon sa aking vlog. Isang tao, isang boses na kinalakihan natin lahat. Na feeling ko marami ang mga kalalakihan na namulat sa mundo dahil sa kanyang mga sinasabi, dahil sa kanyang mga advice, at dahil sa kanyang nalaman ko ang escabeche. Sinskabechi ka niya. Ayun. Walang iba, Papa Jackson in the house! Yeah! Brother, maraming salamat. Welcome sa aking napakaseryoso na Luis Listens. Unang-una, Pagbalbunuhin. di ka ba nakakapag-interview na ganito ang suot? Hindi daw yung buhok ko. Natapatingin ako. Ganyan talaga ang buhok ko. Malarambutan ang dating ko. Luis Listens. Kamusta ka na ngayon? Okay naman, okay naman. Ano ba yung kamusta ka na ngayon? Paano ba? Ano bang... Kita nyo, ako tuloy ang na-interview. Eh di sa'yo na to, Papa Jack Listens. Okay na? Hindi, kamusta ka na? Pinagkakabalahan ni Papa Jackson. Nagmamanage siya ng stasyon. So finally sa karir ko bilang radio DJ, kahit paano na-promote naman tayo bilang manager. Tapos, ayun, may programa pa rin sa gabi. Yun lang, wala akong tanong. Okay na ako. Okay na. Wala naman kayo sinasabi na magtatanong pa ako. Basta ilang mag-gusto ka dahil kaibigan naman to. Generally, I'm okay. Ayan, that's nice to know. Pero syempre, balikan natin kung saan din nagsimula ang lahat bilang isang DJ. Diba? Ano yung pinaka-favorite part mo ng pagiging isang DJ na up to now, pag naiisip mo, napapangiti ka? Yung privilege that people will tell you stories that otherwise you wouldn't have known. At nung time na nagsimula ka bilang DJ, hindi pa uso nun yung nakapatch ka na live. Boses na boses. Radyo lang talaga. Oo. Alam mo, ito, share ko lang. Minsan seryoso din ako. Isa yon sa mga bagay na tinatry namin gawin bilang host or bilang DJ is kahit pa paano, kahit hindi nyo kami nakikita, magagawa namin ng paraan na masashare mo sa amin kung ano yung nararamdaman mo talaga. At pag nangyari yon, ang sarap sa pakiramdam. Ako, every night, I am so privileged. Pag uwi ko ng bahay, kasi ang bawat tao, kahit na ano pag tinapos niya, may edukasyon, may posisyon sa gobyerno, normal na tao, lahat siya may tinatagong kwento yan eh. Na may nag-aantay na tamang tao para magtanong sa kanila. So sometimes, very liberating for someone to tell a story. Ano yan eh, I call it the taxi driver mentality. Maganda to, taxi driver mentality. So when you get into a cab, kapag nag-taxi ka, okay, madalas nagkukwento ka sa driver eh. Pero yung driver, alam mo lang pakialam sa'yo, but just to vent out. Yes. Di ba? Nagkukwento ka. Ako, kung hindi ako nagkakamali, ang napanood ko, ito to, makisipin na punchline ako. Napanood ko to kay Anderson Cooper. Yeah, I know. Si Anderson Cooper from CNN, di ba? Sinasabi niya, yun ang point ng isang host, isang journalist, and I guess it's the same sa isang DJ, na you're given a short amount of time para ma-break down yung walls. Kasi lahat tayo may walls yan, whether it be pride or ego or kung ano man. Meron tayong short amount of time para mag-break down na yun, para mag-open up sa atin yung tao. And whether gawin mo yun through your own, di ba, facial reactions, o hindi kaya yung tono ng boses mo, how you speak. So para sa akin, yun yung best part pag nagagawa. Hindi kailangan iyak, hindi kailangan drama. Basta makita mo yung sincerity ng tao na nalabas niya, yung talagang nararamdaman niya at that point, di ba? Sa lahat na nangyari sa'yo, Papa Jackson, as a DJ, ano yung pinaka-tumatak sa'yo? Alam mo, I've been asked this question many times. And ako, dati may sagot ako dyan eh, pero ngayon wala. I treat every caller as important as the last one. Kasi pag iba may pinili ako, para kung sinabi na, mas maganda yung kwento niya. So ayoko ng ganun. So pag tumawag ka sa programa ko, gaano man kapet yung problema mo, according sa mga nagko-comment sa live, I treat it as important as the previous one. Ayoko nang may mas importante. Nangyari na ba sa'yo na sa labas ka, may lumapit? Kung naalala mo, Papa Jackson, ako yung tumawag sa'yo, ako yung ganito, ganyan, at natulungan mo ko. Dinidinay ko, di ko maalala. Kasi na-awkwardan ako eh. Okay. Kasi baka mamaya napagalitan ko on air. The problem with me is, you cannot ask me advice in person. Okay. Okay, bakit? May maganda yun. Kasi mo, nakikita mo si Papa Jackson, sobrang makulit, very articulate, and kumbaga, pwede mo sabihin, yun ang kinabubuhay niya. Pero, ano ka, dahil kasi may safety ka ng mic, not the fear, safety, pero kumbaga, mas nakaka-focus ka na sa gusto mong sabihin? Siguro, a big part of it, trained na ako na kapag kausap mo ako sa radyo,
buntong hininga mo pa lang, ba may pause ka? Yes. I ask you a question. May nangyari sa inyo, yung silence in between my question and your answer, before you answer, alam ko na yung sagot. Yes, totoo yan, totoo yan. Sensitibo ako sa ganun. Yeah, yung silence Na hindi na ko yun. makukuha kapag personal. May DJ. kwento ako sa iyo. One time, pinapunta ko ng ABS-CBN para i-audition nila ako sa isang show. Maganda, Parang may ano ako kwento dyan, din ako. parang kinukonsider nila ako as one of the, ano yung show dati na ikakasal sila sa loob? I do. I do, yeah. Isa ako sa pinatawag nila para mag-panel doon. Ang audition noon, para matuloy yun, is that may iupo sila magjowa sa akin. Okay. And then, basing on few questions, I have to ask the magjowa. I have to tell yung producer anong kwento nila. So what I said was, they had sex on the first night. Ay, hindi mo sabihin yung mga ganyang words. Maliwanag kasi few paano kayo nagkita, anong oras kayo nagkita. We met 8 p.m. sa bar, and then, okay, you had sex on the first night. And then they cut the interview. Okay. And they never called me again. Okay. Hindi. Ibig sabihin, kasama kasi dyan, sabi mo nga, kahit yung post lang ng hininga, di ba? Alam natin yan, kayang-kayang basahin yan ng mga veteran na host. So eto, sabi mo nga, medyo hindi sanay si Papa Jackson na magbigay ng advice ng ganito, yung kita ng lahat in person. Medyo awkward na ako. Ito, kung sakasakali lang, ito, generic lang. Kung sakasakali sa mga sawi ngayon, di ka naman bibigyan ng advice sa akin. Sa mga sawi... Ugat nga pala. Uy, thank you. Thank you very much. Thank you. Tatay ako. I know how it feels. I have an 18-year-old daughter. Thank you very much. Mamaya, yun ang ending ko. Actually, hihingi ako ng advice sa'yo paano maging isang airpot talaga. Try natin. Yan. Sa lahat ng mga sawi ng pag-ibig ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila? It's a phase. It's a phase. It's just a phase. You're just gonna go through it. It takes many years to muster yung consciousness to be in control of your emotion. Mustard yun sa sandwich, di ba? Nilalagay yung yellow. Mustard. Anong masasabi mo ngayon sa mga nanonood na medyo feeling nila namamangka sila sa dalawang ilog? The difference kasi... Yan. Ito. Okay, ang paliwanag pagkakaiba mo. kasi, pag lalaki ang nag-cheat, ang pagkakaiba, we do it for senseless reason. Nangate, naudyukan, nalasing. So, ang babaw ng dahilan ng lalaki pag nag-cheat. Diba? To break, kumbaga, the trust of your partner. Sobrang, dyan napaka-stupid ng mga lalaki. Pero pag babae kasi ang nag-cheat, iba kasi dahilan nila. Girls will always have meanings behind everything. Mag-bangs man yan, may meaning sa kanila. Mag-blush on yan ng ibang kulay, mag-lipstick. Magpalit ng kulay ng lipstick yan, there should be meanings behind it. When they cheat on you, sobrang bihira yung nangatilang sila. Lagi silang may mas malalim dahilan. Laging iba ang dynamics when a girl cheats and a man cheats. Magkaiba lagi yan. Tanungin natin, kung sakasakali man, dahil meron tayong dalawang binibini dito, yes or no lang, tingin niyo ba na kumbaga may point ang sinabi ni Papa Jackson? May point, Jo? May point. Sakaling magloloko sila, napaka-profound. Meron silang, pag inaway mo sila, pinagalitan mo sila, and you just pause for a while and listen really kung bakit nila nagawa yun. Hindi magiging tama kasi cheating is cheating. Pero meron silang dahilan. That the man and boys Malayo sa naririnig mo mula sa mga kalalakihan. Yes. Ikaw si Papa Jackson ay sobrang dami ng advice ang nabigay mo sa mga tao may pinagdaraanan sa buhay. Ikaw ba, may isang part ba ng buhay mo na kumbaga gusto mong balikan na sana may nagbigay ng advice sa'yo para medyo hindi yun ang nangyari? O yung ending. O, kita mo. Yung sabihin dito. Ayan. So, kumbaga yung dumating lang sa point mo. Kumbaga yung pwede mong balikan lang. Na siguro I would have handled things differently. Kagabi lang sa on-air ko, ay sinabi ko to na pribilehiyong malaki sa akin to go on air and listen to a lot of people. And it made me mature so much in life kapag dumating na sa puntong na nakakapagpayo ako and I know that I can apply things na napapayo ko. But going back to your question, if there were things I could have handled differently, siguro I did not marry the time that I married. Okay. That because I completely regret what transpired or what happened during that time. Okay. But I don't think I was emotionally and completely ready at na-force ko yung sarili ko ng long term sa relasyon na yon. Kasi now, sa Pilipinas, mo naman, sorry pero ipokrito natin dito, wala tayong divorce. The problem in the Philippines is we provide a way out from the marriage. Okay. But it's an expensive way out. Yes. May annulment eh. At saka haba. There's a way Sobra, out. oo.
nag-provide ka na lang din ng way out, bakit di mo pa pinadali? And siguro naiintindihan ko rin na medyo mahirap din naman when you have other people deciding for other people. Exactly. Now, with that in mind, kung ayaw natin aprobahan yung divorce sa Philippines, tigil natin yung kasalang bayan. Alam mo, itigil na natin lahat Yes, ito. kasalang bayan. Alam mo kung bakit? You make it easy for people to marry. And when it's time for them to decide na it's not working for them, you make it difficult for them to get out of it. Only two people would know if it's not working. Ganyan kasarap. Ang dami yung natututunan. Kung ako lang nandito, wala kayong natututunan. Pero si Papa Jackson kasama natin, marami tayong natututunan sa Luis Listens. Pero sabi mo nga, you're fortunate na every night, ang dami nag-share sa'yo ng mga problem. Kadalasan, problem nga yan. Di ba nakakapagod? Yung sabi natin, kahit gaano ang ginagawa mo, kung same thing ang dumarating sa'yo, it gets to you. Well, yung trabaho, pareho lang. Pero yung kwento, laging iba yan. Pero alam mo, nung bago-bago ako nagpayo, I think the first 2 weeks or a week na nagpayo ako, after na nalagnat ako ng mataas, I think that was the last time na nagkasakit ako for no reason. Dahil, umuwi ako ng bahay at iniisip ko kung tama yung sinabi. So, after many years of doing the show, natutunan ko na pagbaba ng telepono, Bitaw. yun na yan. I cannot carry Hindi pwedeng bit-bitin sa bahay, lalong-lalo na. Siyempre, kung may sarili kang pamilya. Tapos, ang uwi ko pa ng bahay, 1:00, 2:00, tapos wala ka ng mga kwentuhang kaibigan. Wala na akong friends na gising at 2 a.m. Wala na. Yun yung huling thought mo bago matulog. Yes. So, siyempre, pagkagising mo, chances are, bit-bit mo rin yun panimula ng araw. So what I do, pagbaba ng telepono, wala na. Yung persona, lahat ng tawag na nakuha Tapos mo, na yan. pagsara ng pinto, dyan na lang yan. Bukas ko na babalikan yan. Tapos na yan. Sa lahat ng nakuha mong tawag, sa lahat ng nakuha mong problema, issue, magandang kwento, ano ang natutunan mo about love? That love is enduring and forgiving. At the same time, other end of the spectrum, love is stupid. Love has the ability to be stupid when it cannot. Alam mo yung, pag nagmamahal ang tao, may option siya na huwag maging stupid at mawasak. Pero dahil nagmamahal siya, pipiliin niya mawasak siya para matikman lang, kahit momentarily lang. Pagpapalit niya yung safety para lang maging masaya kahit momentarily dahil nagmamahal siya. Yan ang nagagawa ng pag-ibig sa atin. Because love is a mental condition. Alam mo, dapat siya ang host ng Luis Listens. Kasi yung host ngayon nun, walang kakwenta-kwenta. Alam lang magmaikling shorts, alam mo lang magpatawa. Feeling ko pag Totoo pa rin ako sa hita. Feeling ko kung siya host ng Luis Listens, grabe, milyon-milyon ng view. Hindi pa pinapost milyon-milyon na view. Follow din nila ako ha. Follow niyo mamaya sa natin ng Please channel don't ni Jackson. unsubscribe. Oo. Kahit bira ako mag-vlog. Yun yung natutunan mo about love. Anong natutunan mo about sex? Wala. Yan. Sex? Totoo tanong to? Hindi, totoo. Kasi syempre, may mga lumalapit din sa'yo about, di ba, their intimacy problems. Oh. Intimacy or sex or intercourse should always be done under the premise of it's two souls uniting. So ano yung Teka lang, ano? Yung narinig mong issue or question sa'yo na may kinalaman sa intimacy? Ganito yan. Pag mayroon akong caller na ang problema nila is having sex with someone, it's always women. Nangyayari po sa amin, lagi I give my all, performance to the maximum level, pero wala kami label. Walang lalaking tatawag. Kung meron man, bihira lang. Laging babae yan. Kumbaga, bumabagsak palagi siya sa may nangyari sa amin na hindi ko na alam kung ano kami after. Yes. Kung meron man ako maalala about it, parang ano lang. There was one caller from Taytay na sobrang responsible ng husband niya. Parang yun ang kwento. The only problem sa relasyon nila is that sex addict yung mister niya. Yung pagiging isang sex addict ba ng mister? Kumbaga, exclusively sa kanya? Sa kanya lang. Okay. So But to a point na pag di na pagbigyan, nag-aaway sila. At kumbaga siya, at least hindi naman nag-dip or sumusubok sa iba. Well, di natin alam. Pero kumbaga, yung sinasabi niya, hindi niya kaya yung intensity. Kasi nag-aalaga ng mga anak eh. Tama din naman. Ito, subukan natin. Kasi ang dream ko talaga, sinasabi ko kay Papa Jackson ang dream ko ay maging mag-onboard ako kasama sila. Yung ako din magbibigay ng payo, kung sakali man, di ko alam kung makakaayos ba yun o makakasira ng buhay. Pero gusto ko lang makita. Bigyan mo ako ng, kunwari ikaw yung caller ko. Tapos tingnan natin kung pasado ba sa'yo yung advice na ibibigay ko. Very common to. What would you do or what would you tell a caller? Pag sinabi niya na, we've been in a relationship for a while now, we have kids, but we're not happy anymore. Yan ang sinasabi ko. Kasi alam mo ang Pinoy, we have this conservative way of thinking na pag may anak kayo, dapat magsama kayo, hindi kayo masaya. Ang bibigay kong payo,
Then syempre maraming mga level of happiness naman yan. Para sa akin, di ba? Kung sakasakali man na tingin nyo na aabot sa punto na ang inyong happiness ay yung pag-ibig ay magkakaroon, di na umaabot sa point na it's a positive influence sa iyong pamilya na nararamdaman ng iyong mga anak na negative na ang unhappiness nila. E di it's time siguro na kausapin yung bata or mag-usap ang magjowa kung saan talaga dapat papunta. Pero para sa akin kasi, kung hindi na maganda ang environment na kinakalalakihan ng mga anak, mas maganda na maghiwalay kaysa maging negative talaga ang epekto sa mga bata. I would say the same thing. Ang problema sa atin kasi, meron tayong kultura na, ay yung family ko, broken family na. Ayoko na ng broken family ako. Kahit nagpapatayan. May mga ganyan, maraming ganyan sa atin. No? Yung kahit di na masaya, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa relasyon, ay may anak sila. At take note ha, kawawa babae pag ganito. Sometimes, nag-asawa sila, bata sila, 20s sila, naging mag-asawa sila. Tapos, yung girl would stop her world. Lahat ng bagay na ginagawa niya, titigil siya. I-dedicate niya sarili niya sa pag-aalaga ng anak. At the age of 35, pag nag-look yung lalaki, wala siyang choice kundi mag-TS. Bakit? Wala siyang pupuntahan eh. Wala siyang pupuntahan, wala siyang option sa buhay. Wala siyang alam ng gawin, wala siyang hanap buhay. So ang gagawin niya, titiisin niya nag-look yung lalaki. Tapos, meron tayong matandang kultura na, kaya mo na, at least umuwi sa'yo. Galing sa mga lol natin to. And it's very stupid. Ano yan? Old mentality. Yes, oo na. Hayaan mo na. At least sa'yo umuwi. That's very stupid. Kaya nga naniniwala ako kahit paano na kung kunwari kayo ikasal man lang, kumbaga, ang lalaki may sariling landas na kailangang tahakin. Yung babae dapat may sariling path. At syempre, may path din sila bilang mag-asawa. Diba? Kasi kumbaga, pag tinanggal mo ang isa doon, tapos sabi mo nga, pag hindi nag-work ang relationship, yung isa, laglag. Parang hindi na alam po ano mangyayari. So, normally, babae siya. So, kawawa. At pag nangyari yun, syempre malaki din ang magiging epekto nun sa anak. Usapang intimacy. Bagsakan mo ako ng isa. A lot of women would not tell men when they're satisfied or not. A lot of women will not tell men. Yeah, sa mga lalaki na hindi sila satisfied. Okay. Diba? It's a science to ha. Diba sinasabi nga sila, sometimes they're faking it din. Diba? Yung sinasabi. So kumbaga, medyo hindi sila fully satisfied pero ipaparamdam sila because the man wouldn't fully know. Tsaka ako naniniwala ko na sa isang relasyon, pag humaba na kayo, yung lalaki tinatamad. Pag humaba yung alin? Humaba na yung relasyon. Okay, humaba. Linawin mo kasi pag humaba yung alin. Diba, minsan ang lalaki tinatamad na rin. Okay. To pleasure the partner. Yes. What would you tell men? Ako para sa akin, dapat niyo prioritize ang pleasure ng inyong partner. Exactly. Regardless, para sa akin. Siyempre, paminsan-minsan din, lahat naman tayo adult din dito. Gumawa kayo ng isang way na just for that night, ang focus niyo ay ang pleasure ng inyong partner. Exactly. Diba? Hindi kailangan kayo palagi ang bida. Diba? Palagi. Exactly. Pag kunwari mag-dedicate kayo isang night, kahit kunwari ikaw, kahit na ikaw ay hindi, alam mo na, makatapos at lahat-lahat, basta etong gabing to, ang para importante sa akin ay para sa kanya. Now, meron kasi psychological issue. Okay. Pag hindi kasi nasasatisfy ang babae, or they feel like second-class citizen sila sa intimacy, merong effect sa utak nila yan. Okay. They feel less beautiful. May effect yan sa relasyon, effect yan. And when women feel like less beautiful sila, they start nagging. They start telling you na, nagaganda ka sa kanya, nagaganda, kasi hindi mo na maparamdam sa kanila. And we do not equate that doon sa kabuuan na yung intimacy ay part ng matrix ng mga babae. Kaya mga lalaki dapat, mga binibini, we should always perform bilang asawa at partner to the best, or boyfriend to the best of our ability. Because women... Sa kwarto ko, Papa Jackson, may mga harness ako. May mga leon kami. Mr. Gray? Oo, sinasabi ko sa'yo, grabe. Yung 50 Shades ba yan? Yung 50 Shades? Sa inyo, 1,000 Shades. Yung 50 Shades, pag tinabi mo yan sa kaya kong gawin, magmumukhang Teletubbies yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Walang-wala sa akin yan. Gaganon siya, Mr. Gray? Gaganon sa akin yan, no? Idol. Gaganon yan. Ano kayo mararamdam na kasama mo pag naparan? Anyway, ang mga babae, mentally to what they do is that when you do something good or bad, they list it down. Okay. They list it down. Meron silang mental list sa utak nila. I-list nila yan. Pag tulog nila ng gabi, buburahin nila yan. Iiwan nila yung pangit. Yung magaganda mawawala. Buburahin nila yung magaganda. Iiwan nila yung pangit. So tomorrow, you have the chance again to give them something to write. Good. So, kaya historical sila. May joke nga na gano'n, di ba? May joke lang na, ay bro, yung asawa ko, nag-historical. Mali, hysterical. Hindi historical, binalik lahat ng issue dati. Exactly. Ganun sila. So, buburahin nila yan. Lahat ng pangit lang, maalala nila yan. So, if you look at it in a positive way, it gives men the chance to perform better than you, di ba, sa panibagong araw. Kasi burado na nagmamukhapan.
parang every day is a new slate. Yeah. Parang ganun, diba? So kung ganun mo titignan yun bilang partner sa asawa mo, it will motivate you. Yeah. Pero kung naisip mo lang, naalala na naman niya, that's the way they're wired. Women will always remember what you did 10 years ago, kahit walang kinalaman. Say for example, lagi sinasabi to, di ba? Bawa, you cheated on them. Halimbawa lang, nag-cheat ka sa kanila 10 years ago. Masunugan ka ng sinaing, maalala ng cheat ka. Kasunog yung sinaing, hindi mo pinantayan, hayop ka, naalala ko na naman 10 years ago, niloko mo ako. Magkadugtong lagi. Hindi mo ako pinantayan dati, kaya nga kung ano yung ginawa mo. Ganon. So if you cheat on a woman at pinatawad ka niya, bilang lalaki, you have to be prepared Na may babalik yung issue na to yun. live with it all your life. Live with it. Kahit anong kasalanan niya sa'yo, pag binanggit niya yung kasalanan mo, titigil ka dapat. Because there's nothing painful than being cheated on. Pero siguro it's safe to say, the other side of the coin, na may mga kilala tayong boys naman na gano'n. Na kung sakasakali man, ang nangyayari ay yung babae, ang namangka sa ibang ilog, kumbaga may mga boys tayong kilala, mga tropa natin na isang mali, yan, ka-text mo na naman siguro si ano, ganyan. Meron din. Oo, di mo wala. Meron din. Pero small piece of the pie lang naman ng mga lalaki na nakaranas niyan. Marami talagang lalaki nagloko. Eto siguro, totoo to ang pinaka may sense na Luis Listens na nagawa ko at sobrang thank you na pumunta ka dito ngayon, nag-guest ka sa Luis Listens. Ay, yung advice mo pala bilang airpat. Sabi mo nga, 18 years old na, ang iyong blessing. Ako, kumbaga, parating pa lang. Hindi ko alam kung if I failed on being a father or if I succeeded kasi only time can tell kung if my daughter will become a productive part of citizen of the country. Pero sa pagiging tatay, feeling ko iba yung pagpapalaki ng unang panahon ngayon. Because in the older days, we have gatekeepers. Dahil pag babae naging anak mo. Noong unang panahon may gatekeepers kasi. Di ba? Pag tinawagan yung dalaga, may nanay sasagot, "Sino to?" Oo. Wala, tulog. Ngayon walang ganun eh. Wala. Minsan Rekta. nga, exactly. Hindi mo na alam kung ano yung password ng anak mo. They have a life and there will always be a different person or people pag hindi ka kasama. Iba sila sa'yo. At iba sila sa harap ng mga kaibigan nila. That's the reality now. Now, the job of a parent, ako, akin lang to, kasi I give advice to other parents, is that you break that barrier. You make your son or your daughter act the way he or she acts around his or her friends around you. Kasi pag kasama mo sila, anak sila eh. When, parang tayo, iba ka sa harap ng kaibigan mo, iba ka sa harap ni Ate V. Ibang-iba. Actually, nang gusto kong purihin din sa aking airpad, sa aking airmat, na kung ano ko sa mga barkada ko. Totoo to. Kung ano ako sa barkada ko, ganoon din ako sa kanila. Yung, kunwari, dinner kami, nakakapagkwento ako ng pilyo. Hindi mo ako nagmumura na solid. Pero kumbaga yung nailalabas ko naman. Siyempre, may mga bagay na hindi na nila kailangan malaman. But it was a process. Hindi siya automatic na gano'n. Hindi naman. Yun So, yun. kumbaga, oo. Hindi mo naramdaman pero consciously sa mom tsaka sa dad mo. Ano yun? It was actually a deliberate act from them. Hindi, Yes. Kumbaga, they made you feel like you can do it. Yes. At para sa akin, yun din ang gusto ko talaga, na anything and everything. Iba na ngayon. Kahit, oo. Ako, ang plano ko talaga sa anak namin, ni Jessie, is makakalabas ng bahay pag nasa 35 years old na siya. Yun yung plano ko. Homeschool. Pagkalabas niya, gano'n siya, that's a building, anak. Wow! Bakit di nila ipanganak pag high school na? Ha? Sa bagay, that's called the car. 35 siya, sa lagay na yan. Then, tama yan. That's one thing that made me realize. Ako, sobrang tinamaan ako doon. Yung accessibility sa isa't isa. And kids are different. Tsaka landline pa talaga dati, Yes. di ba? Oo, eto, yan, eksakto. So, Kids are different now, oo. Iba na yung mga kabataan ngayon. Yung generation nila, iba yung 13, 12, 10 years old, 11 years old. Now, iba sila 15, 20 years ago. Ako, gusto ko lang i-share, may isang anak na barkada namin, and siguro she's about 5 or 6 years old. Basta bata. Yung mami nila, nagdadalang tao din. Tinanong namin siya, do you prefer a brother or a sister? Something as simple as that. Ang sinagot sa amin na nagulat kami lahat is, I don't even believe why we're encouraging gender wars. Wow. Parang sinasabi niya, yes, parang whether it be it's a boy or a girl, that person will be my sibling. I don't get, we need to stop this gender wars. For a 5 or 6-year-old kid to be say aware. that, grabe. So it goes to show na iba na talaga ang mindset at intelligence Yes. ng mga bata. Iba ngayon. sila kayo iba dati. Brother, maraming salamat. Thank you. And I'm sure marami sa mga nanonood. Pangilang episodes na to?
ng Luis Listens, nasa 84,622. Ang dami, isa ka na YouTube. Stockholder ka na YouTube. Hindi, seryoso, isa to sa totoo, may sense na Luis Listens. Thank you. And thank you very much, brother. At may utang ako kay Papa Jackson, sabi ko nga, ay pag nagmando siya, o nag-board siya, sasama ako sa kanya. Yun ang gagawin namin para sa kanya. So brother, I appreciate it. Thank you very much. And Thank you. God bless you. Naway marami ka pang mapangiti sa iyong mga advice. Salamat. And more than that, marami ka pang matulungan. And sa invite everyone. Please, don't unsubscribe. May YouTube channel ko, Papa Jackson. May Kumu rin ako, Papa Jackson, same thing. Tapos Facebook ko, my real name. From there, mahahanap nyo na ibang accounts. God bless, brother. Thank you very Thank much. you very much for inviting me. So that's it, guys. Maraming salamat sa panonood ng Luis Listens. Bye, guys!